Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. So pag-uusapan natin ngayon itong bagong revelasyon ni Ping Lacson kung saan may nakuha siyang, sabi dito, Cabral's handwritten note na merong daw 500 million allocables para kay Senator Marcoleta. Handwritten ha, sabi ni Ping Lacson. O, i-share ko sa inyo, baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko ang isyo. Nyo, ako sa kabibig gawa-gawa talaga isyo. Sabi ba, paiimbestigahan or posible ba kayang makukulong si Senator Marcoleta? Senator Marcoleta ipakukulong ni Ping Lacson? 500 million allocables ni Marcoleta na-discover ni Lacson sa handwritten ni Cabral. Oh, Ma'am G. Nako, para yatang hindi matatapos itong girian, itong bardagulan, itong nagiging personala na ba ito ni Senator Ping Lacson at Senator Marcoleta at nagsalita si Senator Marcoleta hinggil dito. Pero unahin muna natin itong pasabog ni Senator Ping Lacson hinggil sa handwritten na kung saan 500 million allocables for Marcoleta. Ito, Lacson Cabral's handwritten note shows 500 million allocables for Marcoleta. Bakit handwritten? Diba? O sabi dito, Senator Rodina Marcoleta supposedly received 500 million in allocables according to a note by the late Department of Public Works and Highway Undersecretary Maria Catalina Cabral. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson revealed on Wednesday. Lacson, the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, said a day after he unveiled portions of the partial report on the flood control probe. There is a handwritten note from the late Undersecretary Cabral indicating that she made allocations based on request for the allocable funds. She was able to allocate 500 million worth of projects to Senator Marcoleta. Tapos, this letter is said he is not yet with the Office of the Ombudsman and he plans to submit a document which came directly from Cabral's camp. So galing daw sa mga Cabral ang handwritten note kung saan sinabi ni Cabral na meron daw 500 million allocables. Pero it doesn't mean na kung allocables ay ghost project ba ito or substandard infrastructure. O, ito naman ang sagot ni Senator Marcoleta. Share ko sa inyo ha, itong sagot ni Senator Marcoleta para magkaalaman talaga. O eto kabibig, ito ang sagot ni Senator Marcoleta para alam natin ba ito. Nasaan po kayo? Ito. Ang kumuha, may isang bahagi po sa nasabing privilege speech ang kumuha sa aming atensyon at hindi namin maaaring palampasin. Tulad nitong flood control scandal na patago ang atake. Patago. Ito pong slide na may pamagat na allocables at leadership fund na kanyang ipinakita sandali kahapon. Ay may imahe na hindi naman lubos na inilantad sa taong bayan. Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto. At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500. Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation for the DPWH. At kapansin-pansin po, Mr. President, na tila hindi nakuha ng naturang slide ang inaasahang atensyon mula sa media matapos ang kanyang privilege speech. Dahil maging ang mga mamahayag ay nakita ang kahinaan nito. Kaya nakapagtataka na nitong umaga, kaninang umaga lang, Ginoong Pangulo, ay agad siyang nagkaroon ng dalawang panayam sa media upang muling bigyang diin at itulak ang parehong naratibo laban sa akin. Para bang hindi naging sapat ang privilege speech sa session hall at kailangan pang palawigin ito sa media upang masigurong kakalat ang malisyosong pagpapahiwatig kahit kulang sa linaw at sustansya.
Meron pa siyang ikinuwento na noong ako ay kongresista pa at parte ng Commission on Appointments bilang chairperson ng Committee on Public Works and Highways, ako rin nanghingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bonoan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. At sinabi pa raw sa kanya ng ibang kongresista na nabukulan sila at walang nakarating sa kanila ng mga proyekto. Nang siya'y tanungin kung may dokumento ba na susuporta rito, hindi niya sinagot ng direkta at bagos ay sinabi na lamang na kailangang suriin kung mayroong mga substandard at ghost projects sa mga pinagbigyan mula sa aking mga inendorso. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Tama. Ayon mismo kay Senator Lacson noong nakaraang taon, Setyembre yata yun, Ginoong Pangulo, halos lahat daw ng mga senador noong 19 Congress ay nag-insert ng allocation projects ng 2025 national budget na nagkakahalaga ng kumulang 100 bilyong piso bawat individual. Ngunit ang ating tagapangulo, kayo po, Ginoong Pangulo, pamismo ang dumipensa sa mga senador at sinabing, I would like to make it clear that whatever budgetary amendments the senators propose, the money for these projects do not in any way go through the Senate or the senator, as some of our kababayans think. It goes directly to the implementing agencies. May isang bahagi. Yun, kabibig ha. Yun ang pagsagot ni Senator Marcoleta sa di umano'y chika boom boom ni Ping Lacson. Naku, si Ping Lacson talaga. Naku po. Yan na. Ito kabibig. Ito na. Meron ako nakita kabibig ba na sa ano na So sir, yung saan ba yun? Wait for it. Ito. Kalahating bilyong piso, yan daw ang Ito. Sa dalawang senador, Lacson, hindi sa mga pagdinig ng Senado kay Senator Marcoleta, imbestigahan sa Senator na imbestigahan si Pa-clarify, kasama bang irerekomenda sa ombudsman na imbestigahan si Marcoleta? depende. Sa ngayon hindi. Pero kung meron siyang participation doon sa mga kung magkakaroon ng ghost or substandard, he should be treated in the same manner na natrato ibang senador, ibang congressman. Wala nang special dito. Walang espesyal daw ayon kay Senator Ping Lacson. Naku, walang espesyal. Paano yan kabibig? Para yatang may plano si Ping Lacson, mga kabibig. Well, ito naman ang sagot ng ano ha. Ito ha, pakinggan natin din ha. Itong mga nagbigay din ng kailang opinion hinggil kay Senator Marcoleta, mga kabibig. Let's watch this video. Hindi, kasi ang tanong naman ni Senador Rodante Marcoleta ay yung kondisyon dyan na yung ba sinasabing kailangan pumirma niya dun sa report eh. Yun ang gusto lang niya namang sabihin eh. At hindi yung kung ano pa man. Pero pagkatapos po ng balitaktakan niya sa Senado, pagkamat hindi naging hindi anong tawag doon, hindi naka-record, wala sa minute. Hindi naging face to face. Oo. Hindi umiwas yung isa eh. Yun na nga, hindi na nga siya nagpatanong. Kaya agad namang tumugon si Senate President Tito Soto. Ito ang problema. Ba? Nung wala na sa Senado, doon naman bumakbak si Senador Lacson dyan. Yan ang problema. Ganon. Oo. Saan sa bumakbak? Sa recto? Sa media. Akala Sa ko pumunta sa Luneta. Sa interview. O kaya doon sa may Plaza mahilig Miranda. siya sa Oo. Di ba nandiyan ang labanan ng debate pagka ayaw nyo sa doon? Naalala ko nung bata-bata ako, nanonood ako lagi sa Luneta. Debate. Tumpok-tumpok ang mga tao dyan, kanya-kanyang debate. Ito ang kanyang banat. Ano sabi niya? Ping Lacson yan ha? Oo. Against Senador Marcoleta. Senador Rodante Marcoleta kamo? Oh yes. Paiimbestigahan ko yan sa ombudsman. Ba't teka? Kasi yan ay may kasabwat yan. Si Senador Marcoleta kasabwat? Saan yan? Sa mga allocables daw, di umano. Ayan allocables na 500 million. Ba? Oo, alam mo kung sino ang kanyang source? Sino daw? Si Yuse Cabral.
Patay din. Mga patay. Binubuhay. Natawa tayo, hindi sa dahil sa patay yung tao. Kung natawa tayo, kundi sa Hindi, ginagamit kasi- nilang referensya. Yun nga, sabi mo Diba? si Santiago, di ba? Oo, Senadora Patay, Miriam. hindi naman makakasalita na Yun na nga, oh. Yung Cabral, hindi na rin naman makakapagsalita na. Oo. Unless, naniniwala kayong peke yung pagkamatay niya. Oo. Kasi ako naniniwala akong parang ganun niya. Ganun, baka mabigla nga tayo na biglang nandiyan sa Senado maimbitahan at magturo ng kung sino-sino. Yun daw. Di ba nangyari yan? Nangyari? Oo. Meron silang iniimbestiga sa Senado, matagal na patay, biglang nabuhay eh. Oo, sa... Sino ba yung babae? Di ba? Naiulat na ng patay na kaso yun eh. Oo. So ngayon, ang aligasyon ngayon kay Senador Rodante Marcoleta, Meron daw siyang allocables. magkano naman yan? 500 million. Kalahating bilyong piso. At ito daw ay inirekomenda na niya na investigahan ng ombudsman. Ayun. Pero magtataka ka, no? Kasi ang banggit niya dito, pinapa-investigahan niya Oo. bilang Senate chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Oo. Pero sa mga naunang pagdinig, hindi naman lumilitaw yan, di ba? Wala. Baka kahapon na niya natuklasan siguro. Baka nag-text siguro si Yusek Cabral. Hindi kaya? Ba? Nagparamdam. O, yun, kabibig. Pero sabi naman ni Senator Ping Lacson, handwritten. May inamot daw ang kampo ni Cabral na handwritten ni Cabral nung buhay pa, na kung saan doon makikita yung mga 500 million allocables ni Ping Lacson. Hindi Ping, ni Marcoleta. Grabe, no? Grabe ang mga kadramahan. Drama ba to? Totoo ba to? Ito ang komento ng ating mga netizen. Sobrang takot ni Ping Lacson, kaya sa likod sumusuntok. Baka na naginip si Ping Lacson at napanaginip niyang taong patay, lakas mag-hallucinate. Kakaiba talaga si Ping. Kung kailan patay si Cabral, ngayon pa niya nilabas. Oo nga, no? Patay na si Cabral, dapat lahat ng files ay talagang makikita yan. Matik yan sa ombudsman. Pasado yan si Boyeng kasi andun. Priority niya yan kasi alam na this. Lacson, may malita ka rin? Akala ko magaling na investigator si Pinky. Bakit Pinky? Magaling din pala ito sa Lamanga kahit patay nakakausap niya. Hala, subukan na lang nilang nakatingin naman ang nasa itaas, alam niya. Wala na si Ping, obvious na. Desperado na talaga ang mga maleta gang. Obvious kung paano mag-cover up. Hanapan ka talaga ng mali kapag issue ng flood control. Kaya pinalitan si Marcoleta ng papalapit na ang big fish. Actually, kabibig, ito ang storya ni Ping Lacson. BFF daw sila ni Marcoleta. Uy, BFF? Oo, kabibig. Yan ang sabi nila. BFF kami ni Marcoleta. Sana bumalik ulit yung pagiging BFF namin. Hala, BFF talaga. Oo, yan ang sabi ni Lacson. Maniwala kayo. Ito ha, pakinggan nyo ha. Sa akin lang ito, parang hindi niya matanggap na napalitan siyang Blue Ribbon. Ooh. Kasi alam nyo, nung nagpo-form kami sana, nasa minority kami noon, kami 5. Senator Soto, Senator Lawrence, Senator Mix, Senator Risa, and ako. Tawagan namin sarili namin sa Munti Pangarap, Mythical 5. Kami minority. But of course, before the session open, yung 20th Congress, kinakausap namin yung mga ibang pwede naming ma-recruit para pag open ng session, si SP Soto yung maging Senate President. One of them, si Senator Marcoleta. No, dalawa lang yung kanyang parang non-negotiable. Blue Ribbon and Justice. Sabi namin, go. Okay. Kung makukuha ni Senate President, that's yours. Kaya ko lang naman ako sabihin natin na nag-speculate na baka yun ang sama ng loob niya. Kasi 2 hearings lang, napalitan na siya. So, yun. Sana Ang maging tanong, bakit pinalitan? BFF uli kami na totoong BFF. Wala, totoong BFF. Ang tanong, bakit siya pinalitan after ng 2 hearings? Kung maganda naman ang kanyang pamamalakad sa Blue Ribbon Committee, kung wala namang problema sa Blue Ribbon Committee, bakit siya pinalitan? Dapat sana may additional question na, bakit siya pinalitan, Senator Ping Lacson? Bakit ikaw ang pinalit? Kung talagang naisip mo na BFF kayo. BFF? Big word, BFF. Ito ang sabi ng mga netizen.
Wala pang pag-asa. Lacson Soto Protector. Malapit na kasi mabuking si boss. BFF daw. Di nga. Hindi yun ang issue. Alam mo kasi ang hindi matanggap, yung hindi mo sinabi ang katotohanan. Oo, kaya agad pinalitan nyo kasi mabilis ang pag-imbestiga. Ikaw, mag-siyam na buwan, may nangyari ba? O, di ba sabi niya? Ang tanong, ba't nyo pinalitan? Tama, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi na kayo magiging BFF niyan. Lagi mo kasing binabanggit yung bumbugalit sa kanya. Dito. Hindi talaga katanggap-tanggap dahil bias ka. Protector ka, sabi ni Archie Boy Recaferente. Ito yung mga komento ng ating mga netizen after nila na narinig na ni Ping Lacson, sana maging BFF ulit sila. Hala, BFF. Kabibig, nag-BFF sila. Ano sa palagay kabibig? Pero sabi naman ni Lacson na ang taga-Cabral daw ang nagbigay sa kanya ng note, handwritten note na merong allocable si Marcoleta. 500 million. Halaga. Sabi naman ni Marcoleta, tinanong nga siya kung meron ba kayong dokumento, iba ang sagot ni Lacson. Parang mag-iimbestigahan pa. Kung talagang meron kang ebidensya, kung talagang sabi mo, handwritten, ang problema, kasi sabi ni Lacson, iimbestigahan pa ito kung ghost projects ba ito or substandard. So it means wala kang pruweba kung meron ba talaga. Ay nako mga kabibig. Sabi pa nga ng mga kagrupo ni Senator Marcoleta, paano niya nakausap si Cabral? Pero sabi ni Ping Lacson, may nag-abot sa kanya ng handwritten note galing kay Cabral. Parang lumalalim na yata ang awayan ng mga BFF na si Ping Lacson at Senator Marcoleta. Ano kaya ang reaksyon ni Senator Marcoleta nang sabihin ni Lacson na nga BFF sila? Tanggap kaya ni Senator Marcoleta na mag-BFF sila? Halak. Diba? Sana may magtanong kay Ping Lacson, no? Kung mag-BFF kayo noon, bakit nyo siya pinalitan? Bakit ikaw pa ang pumalit kay Marcoleta kung talagang mag-BFF kayo? Nako, yung mga BFF dyan, nako, traidoran talaga yan. So wag kayo magkaroon ng BFF. Kasi yung mga BFF na yan, sila yung magtatraidor sa'yo. Tinan mo ang aso. Tumatahol kasi wala yung BFF. Ayaw na niya ng BFF. Kasi alam mo, mga traidor yung mga BFF. hindi naman lahat traidor ang mga BFF. Meron talagang mga BFF talagang sa hirap, sa ginhawa, sa luha at tawanan, palaging nandyan na parating kausap mo. 'Di ba? Pero yung mga BFF lang sa politika, ay nako, gamit-gamit lang. Uy, alam niyo na. Yun lang kabibig ang ating Dislebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Naku, makukulong kaya si Senator Marcoleta. Naku po, another story. Bye everyone. See you next time.